mga vendors and tricycle drivers, do you have an effort po para i-guide sila sa transition, some sort of IEC sa digital or QR code? Bali, meron tayong mga public info campaigns na gagawin natin dyan. Meron nga naka-schedule na before the launching, meron nang pupunta ron na empleyado ng Bangko Sentral. Talagang nangyayari yan sa lahat ng mga launching. Kailangan ma-orient natin sila kasi hindi naman lahat may online account. Kailangan i-guide natin sila para pagdating ng account opening day, sa launching na mismo ng program, alam na nila kung anong gagawin nila. Simple lang naman, di ba? Kailangan lang naman nilang mag-open ng account. Mamimili sila kung sino yung mga nandoon. Normally, yung mga bangko na available doon sa locality, sa Nara, doon yung mga bangko doon, may handbag, mga bangko. Imbatahin natin yung Maya, GCash at Palawan Pay. Gusto nilang magkaroon ng account din. At pasisimplihan niya kasi meron tayong tinatawag na basic deposit account para sa mga bangko na even for 100 pesos, depende sa mga bangko, you can open an account. Napakadali. No? At saka simple na lang yung mga know your customer requirements nila. Sabi nga nila, even barangay certificate would suffice. Sir, bakit dalawang munisipyo lang in-announce natin? Kasi sila pa lang ang merong ordinansa sa ngayon. No? Okay. Kailangan kasi para magsimula ang Palengke URPH Plus launching natin, requirement talaga na magpasa ng ordinansa. Kailangan. Kasi doon nga makikinabang ang ating mga market vendors, doon makikinabang ang tricycle drivers, sa transport group, business owners, doon sila makikinabang dahil magbibigay ng discount. Pero sir, paano po tutugunan yung mga problema sa mga online banking tulad ng karaan? Alam naman natin. Yung mga possible na scams, no? Yung GCash, nagkaroon ng problema karaan. Kasama yan doon sa ating mga public info sessions, no? Kasama yan sa financial literacy sessions na sinasabi. Kasama how to protect your online account. How to avoid frauds and scams. Kasama yan lahat. So yung mga munisipyo ito na halimbawa, tulad ng mga nangyari na karaan na may babalik yung pera ng mga tao dyan sa Facebook. Naibabalik naman. Kita mo, tumahimik na, di ba? Naibalik na. Sir, na-mention niyo po kanina, sir, na kasi meron tayong consumer assistance desk ang Bangko Sentral na naka-link agad, naka-direkta na yan sa ating mga financial service providers. Bangko man o yung mga e-money service providers. Pag hindi nakalink sa inyo sir, yung mga ganito ay dapat hindi tangkilikin? Yung mga regulated ng Bangko Sentral, yung mga legit na Sir, na-mention niyo po kayo na pang-8 yung Palawan sa may ordinance na, no? Kamusta yung resolution rather. Kamusta sir yung reception ng mga drivers and vendors kapag meron na tayong ganitong resolution? Yung reception ba nila sa trend, mabilis ba yung pagtanggap nila? Or may some sort of, tagal, like months or years bago nila fully i-accept? Ganito kasi ang nangyari, no? Ang provincial resolution natin na natanggap, ito ay nagsasabi sa mga LGU, nagkasakay ng ordinansa. Kasi alam natin yung makikinabang ng ating mga kababayan dyan. Kaya, and because of that, pag pumupunta kami sa mga selected pa ngayon, sa ngayon na LGU, no, yung mga first class na municipality sa ngayon, sinasabi namin na, isa sa mga sinasabi namin, meron na tayong provincial reso. Bukod pa sa nilalatag namin ang programa, kung anong mga benefits na makukuha ng karoon tayo ng ordinansa sa Palengke URPH Plus. Sir, mapalo up ko lang, dati sa Coliseum naglunsad na rin ito. Yes. Sa yung monitoring po, kumusta po yung nito? That is the first Palengke URPH launch na city. City kasi yun eh. Opo. Ito naman, first among the municipalities in Mimaropa. Sa mga municipalities na. Sa ngayon maganda naman, no? Diba? Makikita man natin ang benepisyo. Kung nag-attend kayo, ito ang pinakamalaking launching, no? During that time. Noong July, na? Ando si BSP Ganun din Governor. ang mangyayari. Kaya lang baka on a smaller scale kasi hindi naman siya, Pero nga sa, parang ang tagal na po noon, tapos bago na sundan. Oo. Kasi depende kasi sa, nakasalalay sa sa ating mga LGUs eh. Yung pagpasa nila ng ordinansa. Kaya nung naipasa nila yung ordinansa, launching.
No? Malay mo sa susunod, may susunod kasi marami kaming napuntahan, no, ng mga LGUs, no, municipalities. Malay mo next month meron ng ordinance yung kabila. Dahil na sabi ko, dahil kami El Nido, San Vicente. Sir, last time po sa... At lumabas din kami, hindi lang Palawan. Lumabas din kami sa... Sabi po ng DICT, tutulungan talaga nila itong programang ito by fast-tracking po yung mga places na makabitan kaagad ng internet connection. Kumusta po? Anong update po? I cannot answer for DICT. Ang alam ko lang, po kasi kayo, this is part of their mandate. No? Di ba? Na magkaroon ng internet connectivity. May update po sila sa inyo? Wala sa ngayon. Baka maimbitahan sila during the launching. Sir, ano ba yung mga most common concern na nakukuha po natin galing dito sa mga munisipyo? Dahil syempre, iba rin naman po yung reception ng mga tao pagkarating sa city at pagkarating sa province, since mas maraming mga tao yun na yung gumagamit ng cashless transaction sa city. Ano po yung mga napansin niyo sa mga ibang munisipyo, yung mga most common concern na binibigay nila? Ang inaano nila, yung isa yon, yung sinabi, yung sa connectivity, isa yon, tama nga. Pero other than that, nare-realize din nila agad yung benefit eh. Gaya ng isa, madalas na tanong namin, madalas na sinasabi natin. Dalawa yung vendor. Yung isa, may QR code, yung isa wala. Here comes you, no? Kulang yung pera mo, wala kang pera, gusto mong bumili. Gusto mo yung item, pero tinitinda nilang dalawa. Saan ka pupunta? Hindi sa may QR code. Kasi lagi, pag naintindihan nila yan, madali. And before nagpasa ng ordinance ang ating mga munisipyo, we had a series of things. Talagang ini-invite kami, pupunta kami sa Nara para maging resource persons. Kasi tatawagin lahat ng stakeholders and even during the session, doon sila. Kaya pinag-aralan ng mabuti, kaya yun, sasagutin na bakit matagal, dahil nga pinag-aralan nila ng mabuti. Ilang last question na lang po sir sa akin. Ano po yung, kung yung, di ba may special features po, ito yung LGU ng Nara at saka Brookspoint na nagbigay sila ng discount. Meron din po ba mga ganun yung ibang mga munisipyo na napansin? Meron din. Pero, gaya ng sabi ko kanina, isa to sa mga generous na nabibigay na. Kasi normally, 1 year lang yan. Si Nara, 3 years siya, 5% ang kanyang binibigay. 5% nga, mababa na, pero for 3 years. Tapos si Brookspoint naman is 10% naman. Medyo nandun siya sa mga matataas kasi yung iba 5% lang. Thank you. Sir, may iba lang po ako. Magpapasko na sir. May nakikita pa rin kami mga lumang pera for Palawan yung Puerto. Ongoing po ba yung pagpapalitan ng mga lumang pera? Tuloy-tuloy. In fact, kailan yung nakaraan natin sa NCC Mall, yung muli? Oo. Last Saturday. Meron tayong mga piso caravans, marami. At meron tayong mga partner banks. No? Kahit walang piso caravan, pupuntahan nyo lang yung mga partner banks natin. Basta everyday yan. Ito yung tinatawag nating everyday piso caravan. Meron tayo si Normie ang head ng currency operations natin. No? Meron tayo sa China Bank, sa tapat ng market, Malbar, China Bank Malbar. PNB, yung dalawang PNB natin, San Pedro and Valencia. Ikaw, may punit kang pera, kahit hindi ka kliyente, punta ka sa kanila, papalitan nila yan. Pwede mong testingin yan. No? Sino pa? First Consolidated Bank, Sterling Bank, yung dalawang card bank. Yung card bank. So, tulungan nyo kami i-disseminate yan sa ating mga kababayan na, oy, may punit akong pera. No? At nasatisfy ko yung 60%, na 3/5 na size. Pupunta ako doon sa mga nabanggit kong mga bangko, papapalit ko at papalitan nila yung kahit kliyente man ako na hindi. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Pansin niyo na ba ngayon yung pagbabago sa pera na umiikot sa Marami ng bago. Mga 1,000 Maraming sir. salamat. 1,000 karamihan, sir?